Good day everyone! So today pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-reliable na source ng renewable energy dito sa Pilipinas, ang geothermal energy. Pero ano nga ba ang geothermal energy? Simple lang, ito ay heat from the earth. Galing ito sa init na naka-store sa ilalim ng lupa, particular na sa mga volcanic regions. Sa engineering perspective, ginagamit natin ang steam o mainit na tubig mula sa reservoir para paikutin ang ating mga turbines. At dahil hindi ito depende sa panahon, hindi tulad ng solar o wind, it provides a very stable baseload power. Ibig sabihin, 24/7 ang kuryente, umulan man o umaraw. So bakit ito mahalaga para sa atin? Top 3 ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa geothermal production. Malaking tulong ito para mabawasan ang ating carbon footprint at dependency sa fossil fuels. Pero syempre, as future engineers, alam natin may challenges din ito. Gaya na lang ng mataas na initial cost sa pag-drill at pagpili ng tamang location. Pero pagdating sa sustainability, panalo talaga ang geothermal. In this presentation, hihimayin natin kung paano ang conversion process nito, ang mga environmental impacts, at ang future ng geothermal technology sa ating bansa. Kaya naman, let's dive deeper into the heat. This slide, let's define kung ano nga ba talaga ang geothermal power plant. Essentially, ito ang mga facilities na ginagamit natin to generate electricity sa pamamagitan ng geothermal energy. In short, kinukuha natin ang internal thermal energy na mismo nanggagaling sa loob ng ating mundo. So baka isipin nyo na napaka-complex nito. Pero actually, geothermal power plants work essentially the same as a coal, solar thermal, or even a nuclear power plant. Lahat sila, ang goal ay gumawa ng steam para paikutin ng turbine. Imagine nyo na lang na para tayong may malaking kettle sa ilalim ng lupa. At yung pressure ng singaw o steam na lumalabas doon ang nagpapaandar sa ating mga electrical generators. Pero ito ang kicker. Ang main difference nila ay ang heat source. Unlike coal plants na kailangan magsunog ng fossil fuels na madumi sa environment o nuclear na kailangan ng uranium, ang geothermal ay umaasa lang sa natural na init ng earth. We are tapping into a resource that is already there, natural, constant at napakalinis. Kaya naman as future engineers, it's vital to see this as a sustainable alternative. It's the same power generation concept we know, but with a much cleaner fuel source. Now, alamin naman natin ang next slide kung saan talaga nagagaling ang init na ito. Dito naman tayo sa working principles ng geothermal energy. Baka iniisip nyo, saan nga ba talaga nanggagaling ang lakas na ito? Naniniwala ang mga expert na ang source na ito ay naroon na sa ilalim ng surface ng Earth for centuries. Napakalalim sa ilalim natin. Mayroong mga pools of water na patuloy na pinapainit ng magma o molten rocks. Ito yung tinatawag nating geothermal reservoir. Isipin nyo, parang natural storage tanks ito ng sobrang init na tubig at pressure. Ang core ng ating trabaho bilang engineers ay kung paano natin i-harvest o i-harness ang init na ito. Kapag natap na natin ang mga reservoir na ito, yung init at singaw ay gagamitin natin to power, heat, or even cool our homes and businesses. Hindi lang ito basta pagkuha ng init. It's about using the Earth's natural temperatures as a reliable engine. Kumbaga, we are collaborating with nature para makakuha ng kuryente na hindi nauubos. Sabi nga ng Save on Energy, ang essence ng geothermal power ay paggamit sa kung anong meron na tayo sa ilalim ng lupa. Ito ay isang system na matagal na nating kasama, pero ngayon lang natin mas na perfect ang technology para magamit sa malawakang paraan. So in summary, for this slide, it starts with the magma. It heats the water and we use that steam to run our lives. Efficient, di ba?
Ngayon, tignan naman natin ang global landscape sa slide na ito. Makikita nyo rito ang ranking ng pinakamalalaking geothermal power plant sa buong mundo as of 2021. Hindi lang ito basta listahan ng mga bansa. It shows which nations are leading the charge when it comes to topping the Earth's natural heat. As electrical engineering students, mahalagang makita natin ang capacity scale sa pinag-uusapan natin dito. Mapapansin ninyo sa tuktok ng ating bar chart, nangunguna ang The Geysers sa United States na may capacity na abot sa 900 megawatts. Sinundan ito ng Larderelio sa Italy at ang Olkaria sa Kenya. Take note of Kenya. Sila ang isa sa mga proof na kahit developing nation pa lang, pwede maging world-class basta't maximize ang natural volcanic resources. Ang mga plants na ito ay hindi lang backup power. They are massive infrastructures generating hundreds of megawatts consistently. So bagamat hindi naka-highlight ang lahat dito, alam natin na ang Pilipinas ay laging nasa top 3 or top 5 globally pagdating sa total geothermal capacity. Makikita nyo sa listahan ang iba pang powerhouse gaya ng Indonesia at Mexico. Ang data na ito ay patunay na ang geothermal technology ay proven na. It's not just an experimental tech, it's a multi-megawatt industry na kayang sumabay sa traditional power plants pagdating sa output. So looking at these numbers, it's clear na malaki ang potential ng field na ito. At habang lumalaki ang demand for clean energy, mas lalo pang dadami ang ganitong klaseng facilities. Proceed na tayo sa susunod na slide para makita ang iba pang additional information tungkol sa status ng geothermal tech globally. So, ang slide na ito ay nagpapakita ng mga top countries pagdating sa geothermal energy. So, gaya ng alam natin or nalaman natin sa mga nakaraang slide, ito ay ang init na nagmumula sa ilalim ng lupa na ginagawang kuryente sa pamamagitan ng mga geothermal power plants. So, base sa data ng Think Geoenergy noong October 2020, ang kabuuang global installed capacity ay umabot sa 15,477 megawatts. So kung titingnan natin ang bar graph, nangunguna ang United States na mayroon 3,695 megawatts. Sumunod naman ang Indonesia na may 2,133 megawatts. So proudly, ang Philippines ay nasa pangatlong pwesto na may 1,918 megawatts. So mapapansin na rin natin ang pink box sa graph. So ito yung tinatawag nating 1 gigawatt country club. So ito ang mga bansa na lumagpas na sa 1,000 megawatts o 1 gigawatt ang produksyon ng kuryente. So kasama rito ang US, Indonesia, Philippines, Turkey at New Zealand. So ang iba pang mga bansa na pasok sa top 10 ay ang Mexico, Italy, Kenya, Iceland at Japan. So kahit mas maliit ang kanilang capacity kumpara sa top 3, mahalaga pa rin ang contribution nila sa paggamit ng renewable energy para mabawasan ang carbon footprint sa mundo. So sa madaling salita, ang graph na ito ay patunay na ang geothermal energy ay isang major source ng clean energy at ang Pilipinas isa sa mga world leaders pagdating sa teknolohiyang ito. So this picture shows the actual look ng isang geothermal power plant. So ito yung Macban Geothermal Power Plant or the Makiling Banahaw, which is located on the island of Luzon in the Philippines, specifically on the boundary of the municipalities of Bay and Calauan in Laguna Province and Santo Tomas in Batangas Province. So makikita natin or kung titignan natin yung picture, makikita natin ang kabuuan ng planta sa gitna ng isang mabundok na area. So mapapansin din natin ang malalaking puting gusali at mga komplikadong pipes o linya ng tubo sa paligid. So ang mga tubong ito ang nagdadala ng mainit na singaw o steam mula sa ilalim ng lupa papunta sa loob ng planta. So kitang-kita rin natin ang usok o white steam. Ito ay lumalabas sa bandang kanan. Ito ay part ng cooling process kung saan sa loob ng planta, yung steam ay kumukuha sa ilalim ng init at nagpapaikot ng mga turbines para makagawa ng kuryente. So, yung mga cooling towers na nakikita natin ay nagsisilbing labasan ng excess na init or singaw. So, ang ganitong setup ay napakahalaga dahil ito ay isang clean and renewable energy source. So, unlike fossil fuels, hindi ito naglalabas ng harmful gases. At dahil abundant ang volcanic activity sa ating bansa, isa ito sa mga main providers natin ng kuryente. So, in short, this visual representation ng technology na kumukuha ng power mula sa init ng Earth. So this image shows also one of the example ng isang geothermal power plants sa buong mundo.
So this one is the Geysers Geothermal Power Plant. So the Geysers, located in California's Mayacamas Mountains, is the world's largest geothermal complex, featuring 13 to 18 active power plants operated primarily by the Calpine. So ito yung Geysers Geothermal Power Plant kung saan ito ang pinakamalaking geothermal field sa buong mundo. So ito ay matatagpuan natin sa California, USA. Mapapansin din natin na medyo magkaiba ang kanilang landscape sapagkat ito ay bundok at puno ng kagubatan. Pero ang technology ay pareho pa rin. Gumagamit ng dry steam para paikutin ang mga turbines na nag-generate ng kuryente para sa libo-libong kabahayan. So bakit nga ba mahalaga ang mga plantang ito? Bukod sa pagiging eco-friendly, ang geothermal power plant ay kaya mag-operate 24/7. Hindi sila depende sa panahon, hindi gaya ng solar o wind power. Kaya naman very reliable ang source na ito para sa ating grid. So in summary, ang mga visuals na ito ay nagpapakita kung paano natin na-harness ang lakas ng kalikasan sa iba't ibang panig ng mundo. So, ngayon naman, pag-usapan natin kung saan ba ideally tinatayo ang isang geothermal power plant. Una, kadalasan nakikita ang pinaka-active na geothermal resources sa mga lugar na malapit sa major tectonic plate boundaries. Ito yung mga areas kung saan madalas may lindol at maraming bulkan. Isang magandang example nito ay yung Ring of Fire na nakapalibot sa Pacific Ocean. Dito kabilang ang Pilipinas. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit marami tayong mga geothermal power plants. Ngayon, bakit ba sa mga ganitong lugar? Kapag ang magma mula sa ilalim ng lupa ay umaakyat at napalapit sa surface, iniinit nito ang groundwater na nakukulong sa mga bato o nasa mga bitak ng lupa. Dahil sa init na ito, nagkakaroon ng hydrothermal system. Ibig sabihin, may kombinasyon ng tubig o hydro at init o thermal. Ito mismo ang source ng geothermal energy. Pero hindi porket may bulkan, automatic na may geothermal plant na. Gumagamit ang mga geologists ng iba't ibang methods para mahanap ang geothermal reservoirs. Isa sa pinaka-reliable na paraan ay ang pag-drill ng test wells at pag-measure ng temperature sa ilalim ng lupa. Kadalasan kasi, ang mga reservoir na ito ay deep underground at hindi agad nakikita sa surface. So in summary, ang ideal location ng geothermal power plant ay yung mga lugar na may active tectonic activity, may presence ng magma heat source, at may sapat na groundwater na pwedeng ma-convert into steam for power generation. Dito naman sa slide na to, makikita natin yung isang example ng surface manifestation ng geothermal activity, tulad ng geyser o hot spring. Yung nakikita nating pagbuga ng tubig pataas ay resulta ng matinding init mula sa ilalim ng lupa. Sa geothermal areas, may magma na malapit sa surface na nagpapainit sa groundwater. Kapag uminit ng sobra ang tubig, nagiging steam ito at tumataas ang pressure sa ilalim ng lupa. Kapag hindi na kinaya ng pressure, pupuktok ito palabas ng surface. Kaya nagkakaroon ng geyser na parang fountain ng mainit na tubig at singaw. Ang presence ng mga ganitong features ay isang indikasyon na may active geothermal system sa area. Ibig sabihin, may heat source, may tubig, at may pathways tulad ng fractures o faults kung saan nakakalabas ang init at steam. Pero importante rin tandaan na hindi lahat ng geothermal power plants ay may visible geysers. Minsan deep underground lang ang reservoir at kailangan pa itong i-drill para ma-access ang mainit na tubig o steam. So itong mga ganitong lugar na may hot spring, fumaroles o geysers ay magandang starting point para sa exploration dahil pinapakita nila na may potential geothermal resource sa ilalim ng lupa. So kung kanina ay may nakita tayo kung ano itsura ng geyser, ngayon naman sa slide na to makikita natin ang isang hot spring na isa ring surface evidence ng geothermal activity sa isang lugar. Yung usok o steam na nakikita natin sa ibabaw ng tubig ay dahil sa mataas na temperature ng groundwater na galing sa ilalim ng lupa. Tulad ng nabanggit kanina, may magma sa ilalim ng earth na nagsisilbing heat source. Kapag na-heat up nito ang tubig na nasa mga bato o fractures sa ilalim, tumataas ang temperature ng tubig at umaabot minsan sa boiling point. Habang umaakyat yung mainit na tubig papunta sa surface, nagre-release ito ng steam. Kaya nagkakaroon tayo ng ganitong itsura. Parang kumukulong lawa o pan. Ibig sabihin nito, active ang geothermal system sa area na ito. Sa geothermal power plants, hindi naman diretso sa ganitong hot spring kumukuha ng energy. Instead, nagdidrill ng wells papunta sa mas malalim na geothermal reservoir kung saan mas mataas ang pressure at temperature.
Doon kinukuha ang steam o mainit na tubig para paandarin ang turbine at makapag-generate ng kuryente. So ang presence ng hot springs ay isang strong indicator na may potential geothermal resource ang isang lugar. Kaya sa pagpili ng ideal location ng geothermal power plant, isa ito sa mga unang tinitignan ng mga engineers at geologists. So ngayon naman tatalakayin natin ang mga types ng geothermal power plant. Una na dito ang dry steam power plant. Ito actually ang isa sa pinaka-common na type ng geothermal plant at according sa slide, halos kalahati ng installed geothermal plants ay ganitong klaseng system. So, paano nga ba siya nagwo-work? Sa dry steam power plant, ang ginagamit talaga ay direktang steam na galing sa ilalim ng lupa. May mga underground geothermal reservoirs kung saan sobrang taas ng temperature. Yung natural steam na nandoon ay kinukuha gamit ang production wells tapos dinadirect siya straight papunta sa turbine. Ibig sabihin, unlike other types, hindi na kailangan i-convert muna yung mainit na tubig into steam kasi steam na talaga siya from the source. Kaya mas simple yung process niya compared sa ibang geothermal system. Kapag umiikot na yung turbine, dahil sa pressure ng steam, connected ito sa generator. At doon na nagpo-produce ng electricity. So from thermal energy ng earth, nagiging mechanical energy sa turbine, then electrical energy sa generator. After mapagana ang turbine, yung steam ay nagko-condense into water. Hindi lang siya basta tinatapon, ibinabalik siya sa ilalim ng lupa through an injection well. This help maintain the pressure of the reservoir at sustainable yung operation ng plant. So overall, ang dry steam power plant ay simple, efficient, at reliable na paraan para mag-produce ng renewable energy gamit ang natural heat ng earth. So, yung picture po sa gilid ay tungkol sa dry system power plant, isang uri ng geothermal power plant. So, sa sistemang ito, ang mainit na singaw or steam mula sa ilalim ng lupa ay direktang kinukuha gamit ang mga pipes. Dahil sa galing ito sa geothermal reservoir, natural at mataas ang temperatura nito. And ang steam ay direktang pinapadaan sa turbine. At habang umiikot ang turbine, pinapaandar nito ang generator para makagawa ng kuryente. Pagkatapos, ang steam ay pinapalamig at maaaring ibalik sa lupa. Sa madaling salita, sa dry system power plant, diretsong steam ang nagpapaikot ng turbine. Kaya simple at efficient ang proseso kumpara sa ibang geothermal systems. Sa picture naman na po ito po ay nagpapakita ng dry system power plant at ang buong proseso kung paano ito gumawa ng kuryente mula sa init ng lupa. So, una po, may production well kung saan ang mainit na steam mula sa ilalim ng lupa ay umaakyat or tinatawag na steam rising. Ang steam naman na ito ay direktang dumadaan sa mga pipes papunta sa turbines. Habang umikot ang turbines, pinapandar nito ang generator sa generator facility kaya nakakagawa ito ng kuryente. Pagkatapos, gagamitin ng steam at ito ay mapupunta sa condenser kung saan ito ay pinapalamig ang cold water at nagiging tubig ulit. And ang tubig na ito ay ibinabalik sa lupa sa pamamagitan ng injection well para ma-reheat muli sa geothermal heat. Sa madaling salita, umikot ang mga proseso sa steam mula sa lupa, papaikutin ng turbine, papalamigin, at ibabalik sa lupa at ulit-ulitin. So, dito naman po ay sa slide nito, i-discuss ko yung ang flash steam power plant. Ay iba sa dry system dahil mainit na tubig ang inakit mula sa ilalim ng lupa, hindi diretsong steam. Ang hot water ay nasa mataas na pressure habang nasa ilalim ng lupa. Kapag ang hot water ay dinadala sa ibabaw, ito ay pinapasok sa flash tank na may mababang pressure. Dahil dito, biglang bababa ang pressure and ang tubig ay biglang magiging singaw or flash into steam. And ang steam na ito ay umiikot sa turbine upang makagawa ng kuryente. Pagkatapos gamitin, ang steam ay pinalalamig at magiging tubig ulit. At ang tubig na ito ay ibabalik sa lupa sa pamamagitan ng injection well para maulit ang proseso. So, sa madaling salita, ang flash steam plant ay gumagawa ng hot water, ginagawang steam, pinapaikot ang turbine at
binabalik sa lupa. So, yung picture po nito ay nagpapakita ng flash steam power plant or isang uri ng geothermal power plant. Sa sistemang ito, ang mainit na tubig or ang hot water mula sa ilalim ng lupa ay inaakyat papunta sa surface gamit ang production well. And ang tubig na ito ay nasa mataas na pressure habang nasa ilalim ng lupa. Pagdating sa ibabaw, ito ay pumapasok sa isang flash tank na may mababang pressure. Dahil sa biglang pagbaba ng pressure, ang mainit na tubig ay biglang magiging steam. So, ang steam na buo siyang umiikot sa turbine na nakakabit sa generator kaya nakakagawa ng kuryente. Pagkatapos gamitin, ang steam ay pinapalamig at nagiging tubig ulit at ibabalik sa lupa sa injection well para maulit ang cycle. Sa madaling salita, ang hot water, mapupunta siya flash into steam, papaikutin ng turbine, magge-generate ng electricity at ibabalik sa lupa. Dito sa unang diagram, makikita natin ang daloy ng isang flash system power plant. Ang proseso ay nagsisimula sa production well, kung saan hinahatak pa itaas ang mainit na brine. Ang pag-akyat nito patungo sa flash tank o separator ay biglang bababa ang pressure kaya ang brine ay naghihiwalay. Ang isang bahagi nito ay magiging steam habang ang hindi nag-evaporate ay mananatiling likido. Napakahalaga ng parte ng natin malaman ito kasi hindi lahat ng brine ay nagiging steam. Ang mga natitirang liquid ay agad binabalik sa injection well. Yung steam naman ay dadaan sa turbine para paikutin yung generator. At mula rito, ang kuryente ay dadaan muna sa mga substation bago ito ipamahagi sa grid. Ang mga nagamit naman na steam ay papasok sa condenser para maging tubig. Muli at ibalik din ito sa ilalim ng lupa. Ngayon, lumipat naman tayo sa binary cycle power plant. Ang sistemang ito ay ginagamit kapag ang geothermal water ay hindi sapat ang init para maging steam ng kusa. Ang pinakapangunahing principle dito ay ang pagiging closed loop system, na ibig sabihin ay walang anumang fluid ang lumalabas sa system o itinatapon sa paligid. Tinatawag itong binary dahil gumagamit ito ng dalawang magkahiwalay na likido, ang geothermal fluid na nagmula pa sa lupa at ang working fluid na karaniwang isobutene. Ang working fluid na ito ang susi dahil mas mababa ang boiling point nito kaysa sa tubig, kaya madali itong maging vapor para mapagana ang planta kahit sa mas mababang temperatura. Maunawaan pa natin ang proseso ng binary power plant. Tingnan naman natin ang flowchart na ito. Ang mainit na geothermal fluid ay papasok sa heat exchanger para ipasa ang init na ito sa working fluid. Ang mahalaga rito, nagpapalitan silang dalawa ng init pero hindi sila kailanman maghahalo. Kapag naging vapor na ang working fluid, tatama ito sa mga blades ng turbine na magpapaandar naman sa alternator upang makabuo ng electricity current. Pagkatapos, ang vapor ay dadaan sa condenser na pinapalamig ng cooling water mula sa cooling tower para bumalik ito sa pagiging liquid. Lahat ng likidong ito ay may kanya-kanyang pump para masiguradong tuloy-tuloy ang daloy. Yung geothermal fluid naman na tapos ng magbigay ng init ay ligtas na ibabalik sa geothermal zone via injection well. Bilang pagtatapos, panoorin natin ang animation na ito upang makita natin ang kabuuan ng ating tinalakay. Kung mapapansin nyo, gaano ka-efficient ang bawat component mula sa separator hanggang sa cooling tower. Ang pinakabentahe ng teknolohiyang ito ay ang pagiging closed loop system. Dahil selyado ang buong proseso, wala tayong tinatapon na brine o fluid sa kapaligiran. Lahat ng init na hiniram natin ay ligtas din nating ibabalik sa ilalim ng lupa upang maulit ang cycle. Ito ang dahilan kung bakit tinuturing na isa sa pinakamalinis na source ng kuryente ang geothermal energy. Wala tayong sinusunog na fuel, kaya zero ang ating carbon emission. Sa huli, napatunayan natin na sa pamamagitan ng tamang engineering,
kaya nating kumuha ng sapat na enerhiya ng hindi sinasakripisyo ang ating kalikasan. Ang geothermal power ay hindi lang basta teknolohiya. Ito ay isang matalinong pangako para sa isang malinis at sustainable na bukas. Geothermal energy gives us a steady supply of electrical power with minimal environmental impact. Here is the basic process. Water in underground reservoirs is heated to high temperatures by magma. Production wells drilled up to 10,000 feet below the Earth's surface tap into this hot fluid. Under its own pressure, the fluid flows through these wells toward the surface. As it travels, the pressure lessens, causing a small amount to become steam. Together, the hot fluid and steam move through a surface pipeline to a wellhead separator, where the pressure is reduced. Here, most of the fluid vaporizes and flashes into high-pressure steam. Any fluid not flashed into steam moves to a standard pressure crystallizer to produce standard pressure steam. Remaining fluid is then flashed at a lower pressure to create low-pressure steam. All steam created in the plant is sent to a turbine on site. The force of the steam spins the turbine's blades, which turns a shaft connected to an electrical generator. An electrical charge is created and directed to a transformer, where the voltage is increased and sent down power lines. Any fluids not flashed into steam return to the underground reservoir, where, in time, they will be reheated and reused. Geothermal energy, a simple, clean, and renewable energy source. Moving on to a very important aspect of geothermal energy, pag-usapan naman natin ang financial side nito, especially ang construction cost. Kapag narinig natin ang geothermal, madalas nating isipin na ang iniisip natin na libre ang init mula sa ilalim ng lupa, tama ba? Pero ang totoo, bago natin mapakinabangan ang libreng enerhiya, kailangan muna natin gumastos ng napakalaki. So, as you can see on the slide, ang initial cost o yung puhunan sa pagpapatayo ng isang geothermal power plant ay talaga namang napakataas. Hindi lang kasi ito basta pagtatayo ng gusali sa ibabaw ng lupa. It involves expensive exploration, drilling of deep wells na minsan ay umaabot ng ilang kilometro ang lalim. At ang pag-install ng mga heavy-duty turbines at pipe na kayang mag-handle ng extreme heat and pressure. Dahil sa taas ng cost na ito, minsan ay nagiging out of the question ang geothermal energy para sa mga ibang investor. Ibig sabihin, kahit gusto nating maging green or eco-friendly, yung laking perang kailangang ilabas upfront ang madalas na nagiging hadlang para simulan ang project. Pero, heto ang magandang balita. Once na matapos ang construction at operational na ang planta, ang operational cost naman nito ay relatively low. Unlike coal or natural gas plant na kailangan bumili ng fuels araw-araw. Ang geothermal ay hindi kailangan bumili ng init dahil nandyan na yan at natural sa ilalim ng lupa. So, in the long run, it's become financially worthwhile. Kumbaga, para itong investment, mahal sa simula, pero dahil sa tipid nito, sa maintenance at fuel, bawing-bawi ka naman sa pagdating ng panahon. So, sa madaling salita, ang geothermal energy ay isang long-term commitment, high risk and high cost sa simula, pero high reward naman pagdating sa sustainability at saving na hinahanap. Dito naman sa susunod na slide, tignan natin kung paano nag-ooperate ang isang specific type ng geothermal plant, ang binary cycle plant. Iba ito sa nakasanayan nating steam plant dahil mayroon itong unique process pagdating sa pagpapaikot ng turbine. Ang main difference o ang pinakamalaking pagkakaiba nito sa iba ay ang tubig o steam mula sa ilalim ng lupa ay hindi direktang tumatama sa turbines.
In binary cycle plants, the geothermal waters stay in its own loop. Sa halip, ang mainit na tubig mula sa reservoir ay pinapadaan sa isang heat exchanger. Dito sa heat exchanger, pinapainit nito ang isang pangalawang liquid, yung tinatawag nating kissubutane. Kasi ang liquid na ito ay kumukulo o nag-evaporize sa mas mababang temperature kumpara sa ordinaryong tubig. So kahit hindi ganun kainit ang nakukuha nating geothermal water, sapat na yun para mapakuluan ang kissubutane na ito. Once na uminit ang isang second liquid na ito at naging steam, yun ngayon ang nagpapaandar sa ating turbines na nakakonekta sa generator para makagawa ng kuryente. It's a very clever and efficient system para ma-maximize ang energy kahit sa lower temperature. And the best part, sustainable at eco-friendly ang process na ito. Ang hot water mula sa earth ay ibinabalik lang din sa ilalim ng lupa through an injection well. Samantalang, ang second liquid naman ay nire-recycle lang din pabalik sa heat exchanger para gamitin ulit. It is continuously closed loop cycle na walang nasasayang sa resources. Dahil sa process na ito, nakikita natin kung gaano ka-versatile ang geothermal energy kumpara sa ibang renewable. Ngayon, let's move on this next slide para pag-usapan naman natin ang advantage nito. Matapos naman natin pag-usapan ang cost at ang technical side ng binary plants, dito naman tayo sa advantage ng geothermal power. Bakit nga ba ito isa sa pinakamagandang energy sources na mayroon tayo ngayon? First, geothermal energy is all about sustainability and consistency. Dahil ito ay renewable, hindi tayo mauubusan ng source hanggat mainit ang core ng ating mundo. Bukod doon, napaka-environmentally friendly nito. Unlike the traditional power plant, mas konti ang emission nito, kaya naman less ang impact sa ating kalikasan at sa climate change. Isa pang malaking plus factor ay ang pagiging susceptible nito sa natural resource war kumpara sa fossil fuel. Alam naman natin na ang presyo ng langis at gas ay pabago-bago, depende sa world market at politika. Pero ang geothermal is locally sourced. Kapag may geothermal plant ka sa bansa mo, hindi mo kailangan makipag-agawan o umasa sa supply mula sa ibang bansa. And finally, ang pinaka-edge ng geothermal sa ibang renewable tulad ng solar o wind, it can consistently produce energy output 24/7. Hindi ito nakadepende kung may sikat ba ng araw o kung mataas ba ang hangin. Regardless of weather condition or seasonal change, tuloy-tuloy ang kuryente. Ito ang tinatawag nating base load power. Ito ay yung maaasahan nating laging on kahit anong oras. So, to sum it up, ang geothermal ay hindi laging basta malinis sa enerhiya. Ito ay matatag at maaasahan at secure na source para sa ating kinabukasan. Siyempre, para maging fair ang ating discussion, hindi lang puro advantage ang geothermal. Kailangan din natin pag-usapan ang mga disadvantage o yung mga limitation nito. Hindi dahil renewable ito ay wala na itong catch. Mayroon din tayong mga major hurdles na kinakaharap. First, ay ang geographic limitation. Hindi ka pwedeng magtayo ng geothermal plant kahit saan. Ang mga plantang ito ay kailangan itayo sa mga specific region kung saan mayroon underground reservoir ng hot steam o water. Usually, matatagpuan ito malapit sa mga tectonic plate boundaries o yung mga bulkan. Kaya kung ang lugar nyo ay walang hotspot sa ilalim, unfortunately, hindi option ang geothermal. Ngayon, baka itanong nyo, paano kung wala kaming natural reservoir? Well, technically, possible naman gumawa ng tinatawag nating enhanced geothermal system sa mga lugar na unsuitable. Pero heto ang reality check. It is highly impractical to do. So, ang EGS ay nangangailangan ng napakalawak na space
matinding planning at sobrang laking construction effort. Hindi siya ganon kadaling i-execute ngayon. And of course, babalik tayo sa issue ng pera. Bukod sa high cost associated with power plant construction, kailangan din dito ng matinding government oversight and capital. Dahil sa laki ng budget at risk na kailangan, madalas ay ang federal o state government at malalaking corporation lang ang may kakayahang magpondo at mag-accomplish ng ganitong kalaking proyekto. In summary, habang napaka-promising ng geothermal energy, ang location at ang malaking investment, ang dalawang pinakamalaking hamon para mas mapalawak pa ang paggamit nito. And that concludes our deep dive into geothermal power plant.